Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng kwento araw-araw. Ang unang kwento ko ngayon ay sinabi po ng Pag-asa noong 3 days ago na lalamig na yung panahon natin dito sa Pilipinas at meron ng dumadating na hangin na nanggagaling po sa Japan, Korea at China dahil winter season na sila doon at nababasa naman natin sa mga balita na nagkakaroon na ng yellow or snow sa lugar ng Japan, South Korea at saka sa China. So yung hangin na nanggagaling doon sa mga lugar na yon na merong winter, pumupunta na po dito sa ating bansa. Kaya kung napapansin nyo, paggabi, lamig-lamig na at hindi mo na kinakailangan mag-aircon pag matulog ka na. Buksan mo lang yung mga bintana mo at malamig na yung hangin na pumapasok sa bahay at masarap po ang matulog. Pero pag umaga at saka tanghali, talagang mainit po. At alam nyo, kanina, lumabas ako sa bahay, nagkipag-transact ako sa bangko ko, at meron tayong kinakailangan na bayaran ng mga bills. Ito po yung mga internet, electricity, at saka may counting nagde-deposit po ako ng parang savings account ko. At ito ay ginawa ko kanina. Alam niyo, meron tayo mga bills talaga na binabayaran. Kinakailangan natin yan. At siyempre, ito ay meron din tayong binabayaran ng mga amilyar na kinakailangang tax na kinakailangan din talaga ng ating gobyerno. Kasi itong mga amilyar or taxes na binabayaran natin sa gobyerno ay babalik din sa atin in terms of services. So nabanggit ko tungkol sa gobyerno, alam nyo, itong nangyayari ngayon dahil sa apat na sakuna o bagyo na dumaan sa atin, halos araw-araw po ang ating presidente na pumupunta sa mga lugar, probinsya na nasalanta ng bagyo natin. Noong isang araw, nagpunta siya sa Catanduanes at kahapon nagpunta siya sa Nueva Ecija, sa Pampanga at kanina nagpunta siya sa Isabela para magbigay po ng itong mga tulong. Hindi naman siya nagbibigay ng pera kasi yung pera binibigay niya sa mga cheque. Binibigay niya dito sa mga LGUs, yung mayor, gobernador. Pero sa kabila naman, meron tayong Speaker of the House na nagbibigay din ng tulong ng ayuda. At nabasa ko sa balita kanina, nagbigay siya ng mga 5,000 sa isang pamilya o isang tao sa Catanduanes. At ito nga nakabasa ako ng isang comment na ang comment na ito ay galing po kay dating Senador Ping Lacson na sinasabi niya na hindi raw trabaho ng Speaker of the House ang pupunta sa mga LGUs para magbigay ng ayuda. So, ako naman natuwa ako doon sa post ni dating Senador Lacson sa Twitter. Pero totoo naman talaga yon. At alam nyo, ang trabaho po ng Kongreso, lalong-lalo na ng House of Representatives, ay gumawa ng batas. Kaya nga, pag nagbasa ka sa mga social media, lalong-lalo na sa Twitter, makabasa ka ng mga maraming galit sa nangyayari ngayon sa mga hearings sa Quadcom. At lately, sinight ng contempt yung Chief of Staff ng ating Vice President. At siya ngayon ay
anong tawag dito, parang hindi naman preso, pero naka-hold siya sa House of Representatives. At kagabi, pinuntahan ni Vice President yung Chief of Staff, at doon siya natulog. Ito na ngayon, ang gulo-gulo na at sinasabing wala daw karapatan ang Vice President para samahan niya yung kanyang Chief of Staff na nakakulong or the sight of in contempt na nandun ngayon sa Kongreso. At ito ay nagiging controversial na. At siyempre, sinisisi pa rin yung Vice President kung bakit na-cite in contempt yung kanyang Chief of Staff dahil hindi naman siya nag-attend ng mga hearing. At kung mag-attend siya, hindi naman siya nanunumpa. At nag-e-evade naman ng mga questions. Anyway, wala naman akong pinapanigan sa yung mga sa politics ngayon. Hindi naman ako baka Duterte, wala naman akong attachment kay Vice President. Pero sinasabi ko na naman sa inyo, ako ay pro-administration. Hindi porket Ilocano ako at nag-serve ako sa tatay ng presidente ngayon na ako ay sumasang-ayon sa ginagawa. At totoo yan. Alam nyo, yung nakikita ko yung similarities yung ginagawa noon ni Apo Perdi nung siya ay naging presidente from 1965 hanggang 1972 noong dineclare niya ang martial law at hanggang doon sa noong martial law days. Nakita ko talaga yung serbisyong binigay ni Apo Lakay Ferdi Marcos sa mga tao noon at mahusay naman. Palagay ko, sa tingin ko, at nakikita ko, halos pareho yung ginagawa ngayon ni President BBM. Ito lang ay pinapatuloy niya yung mga programa noon ni Apo Perdi dahil nakikita ko ang concentration ngayon na itong gobyerno na ito ay yung ekonomiya natin. Pero kung minsan, nalilito ko rin kung bakit, ayun na nga, bumababa yung halaga ng peso sa atin. Kahapon na, naging 59 pesos sa 1 US dollar. Pero kaninang hapon, medyo bumaba. Kasi kahapon, 59 na malapit nang mag-senior citizen ang conversion rate ng peso to dollar. Kanina, bumaba, naging 58.70 or 58.20, mga ganon. At least, hindi siya tumaas. At least, bumaba rin. So, syempre, sumulat nga ako sa Twitter, sabi ko, matutuwa yung mga taong tumatanggap ng dollars na galing sa mga OFW yung kapatid natin sa ibang bansa. Kasi pagdating dito, yung dollars nila na pinapadala, siyempre lalaki yung halaga dahil magiging times 59. Pero ang problema dyan, may epekto po yung presyo ng mga binibili natin dahil yung mga materyales o mga goods na inaangkat natin ay mga imported yan. Binibili natin in terms of US dollars. At syempre, kung tataas yung presyo ng dollars, tataas din yung mga binibili natin. Kaya nga, nakakalito na naman na tayo mag-import na naman ng mga 8 million o 8,000 metric tons ng isda sa ibang bansa. Akalain mo yon, ang dahilan dahil lang sa mga bagyo. Sabi ko naman, ano kaya, nalulunod kayo mga isda? Kaya kinakailangan na itong mga isda natin sa Pilipinas nalulunod at namamatay. Baka naman hindi. So, alam nyo, nakikinig ako sa radyo, yung mga sinasabi ng ating mga resource persons na in-interview sa radyo, parang
nagkukulang ng isda natin dito sa Pilipinas, sa bansa natin. And kung minsan, maisip mo rin na yung tuna nga natin nagagaling sa Jensan at umaabot pa sa anong bansa dito sa mundo. Lahat. Umaabot sa Amerika, umaabot sa Japan, umaabot sa Europe. Yung ano nga natin, galonggong, nag-i-import na tayo. Parang hindi ako mapaniwala na gano'n na ngayon ang nangyayari sa bansa natin. Pati yung gasolina natin, tataas na naman next week. Bumaba ngayon, week na ito, bumaba ng 1 peso per liter. Pero next week, tataas ng 70 to 80 centavos per liter. Ganito po yung economy. Pero nakikita ko gumagawa ng paraan naman ng gobyerno natin. Paniwalaan natin ang gobyerno natin kasi sila po ang tumutulong sa atin. Alam nyo ba yung mga ayuda yan, wala akong negative thoughts sa mga ayuda yan kasi ito po yung nagpapaganda ng ekonomiya natin. Saan pupunta yung 5,000? Siyempre pupunta sa merkado yan, pambili yan. Lalong dadami ng mga nabibili, lalong lumalago po yung sirkulasyon ng pera, at yun po ang nagpapalakas po ng ekonomiya natin. So, siyempre, morally, galit yung mga ibang tao dahil tayo ay umaasa na lang sa mga binibigay na pera at lalo tayo nagiging tamad. Pero naniniwala pa rin ako na hindi naman lahat sa atin ay tamad at na nabubuhay na lang sa mga purpose. Alam ko naman na nakakaangat naman tayo sa estado ng ating buhay dahil dito sa mga tulong na galing sa ating gobyerno. So kung meron kayong comments o gusto nyo akong iba, sige lang, sumulat lang kayo ng comments nyo sa comment section at sasagutin ko. So yung mga naman napadaan dito sa YouTube channel ko, kung gusto nyo yung mga sinasabi ko, di mag-subscribe kayo. Pag ayaw nyo, di okay lang. Wala naman akong problema. So, yung mga subscribers ko ngayon, sana suportahan nyo itong maliit na YouTube channel na ito para makapagkwentuhan tayo at saka maisabi ko rin kung ano yung mga latest na balita dito sa ating bansa. Lalong-lalo na sa ating mga kaibigan at kapatid na nasa ibang bansa, lalo na yung mga ating mga OFWs. Mabuhay kayo at advance Merry Christmas sa inyong lahat. Yun lang po ang kwento natin ngayong araw na ito at magandang gabi sa inyong lahat. Bye!